narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. Sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. Sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. Sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Sagot! Magandang morning po, Pilipinas! Di ba naman? Pasensya na, masakit ang lalamunan ko. Welcome po dito sa Imee Sagot Webes! Di ba naman? Okay, ready na. At syempre, nandito na po ang pinakamaganda, pinaka-sexy at batang-bata pa rin ang itsura. Like me, kaya kami match di ba? Parehong bata ang dating namin. At syempre siya mag-una mag-good morning sa atin na nag-isang Governor Imee Marcos the Beautiful. Good morning! Good morning! Halo-halo! Alas 7 na naman ng umaga, ngayong Webes, September 13. Happy birthday, Bongbong! Happy birthday! Welcome sa Imee Sagot. Ayan, talaga naman, matanda na yung aking kapatid. Bago ang lahat, mukhang alalahanin ng ika-101 kaarawan ng aking ama, Apo Presidente Ferdinand Marcos noong September 11. Nagkaroon kami ng simpleng commemoration sa Ilocos Norte at nagpapasalamat ako on behalf of the entire family sa masisiding mensahe ng pagpati at pag-alala sa aking ama. Thank you everyone. And today, si Bongbong naman. Talaga naman, turod-turod kami sa pamilya nagbe-birthday. Si dati yung tatay nyo, September 11, si Bongbong kailan? Si Bongbong ngayon, mismo, ay, ngayon mismo. Happy birthday! Happy birthday, Bongbong! And then, ang other sister ko, si Irene, 16 naman ang kanyang birthday sa linggo. Sunod-sunod, isang linggo ng lechon at pansit. Ayan. Wala bang padala ng pansit dito at lechon, Gob? Oo naman, dapat, ano? Andito ako sa Ilocos Norte nagbabantay ng bagyo. Talaga naman nakaka-nervous ito, no? Nako, syempre bago yan, magandang umaga rin po sa lahat ng mga listeners ng DWIZ 882 mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po ang The Beautiful Shalala. The Beautiful Shalala. Shalala ka talaga. Live tayo pinakikinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world through my Facebook page ng DWIZ. Yeah. Ay, kamusta naman dyan? Meron ba dyan? Umuulan na po ba dyan, Gob? Kagabi ulan ng konti, pero ngayon very perfect. Ayan naman, sana naman talaga, iwasan na tayo ng bonggang-bonggang. Mataas naman ang araw, pero maulap. Oo, kasi dito sa bandang part ng Luzon, di ba, wala na mga pasok yung at saka malalakas na raw mga ulan at bagyo, lalo na bukas o mamayang gabi. Oo nga, kinakabahan kami ng todo. Alam mo naman, sinabihan ko silang lahat na hindi bakasyon itong walang pasok, kundi mag-ani na kung ano pang magagapa. Sana makakuha na. Kaso talagang kulang na kulang pa yung araw. May 2 linggo pa bago mag-ani. Actually, eto nga. Yung haring araw natin, sandali lang siya nagpapakita tapos magdidilim na ulit. Yun na nga nakakainis Kaya lang, eto nga, nag-evacuate na rin kami ng matatanda. Alam mo naman, ang Lola Watch ng Ilocos Norte, takot na takot kami na madalo yung mga lola, mga buntis, mga PWD. Kaya nag-evacuate na kami ng mahigit kumulang 400 people sa baybayin. Very good naman at na-evacuate nyo na kasi, di ba, mababagal silang mag-walk. Tama, sinabi mo. Sinabi mo, kailangan buhatin na yung iba, pero ayaw magsilikas. Ito nga yung malaki kong hassle. Oo nga, no? Ba't sila, pag sila, alika na po ay hindi, wala mag-aalaga na alaga akong kalabaw. Ang aking mga halaman, mga ganon.
Sinabi mo, kaya may operation maliban sa Lola Watch, may operation Cutter Russell din kami. Para kaming Cutter Rustler, talaga naman ano pang ginagawa ko dito. Kinukuha ko lahat ng kanilang mga hayop at linalagay sa mataasang lugar. Ako na rin nagpapakain, nagbibigay na rin kami ng pagkain na libre para lang magsilikas. Kasi kung hindi, talaga naman pangangalagaan yung mga hayop hanggang sa dulo na walang hanggan. Oo, tsaka baka ano rin, lalo na yung mga kalabaw, kailangan ng magsasaka natin yan. Best friend yan ng mga magsasaka. Ang mga bait. At iilan na lang sila, sa totoo lang. O konti na lang ang kalabaw ngayon na hindi na nauso. Talaga. Pero di ba, Go, mas magandang tignan talaga pag na magsasaka, ang kasama niya, kalabaw. Oo, kaya lang high-tech na kasi ngayon. Pinagpipilitan na may mga makinarya. At talagang mas efficient, pero love pa rin natin ang kalabaw. Yes. Speaking of love, eto ang mga love natin. Basahin natin ilang comments sa ating mga listeners sa ating official Facebook page. Nako, makagaganda ito. Nakakatuwa naman to. Oo, mula kay Duca Evan. Masarap noong Marcos time. As new government employees, we were required to do community service and we felt and learned life in the barrios. It's the experience that I hope youngsters will do. It's so fun. We were welcomed by barrio folks with open arms and coordinating with barangays. Oo nga. Pero totoo, noon hindi ko nga maintindihan noon bakit nare-required na miski nasa syudad ka, magtatrabaho ka sa probinsya kahit konti para lang malaman mo kung ano yung rural life, ika nga. Siguro maganda ibalik yun sa mga baget. Akala na puro high-tech na lang. Oo. Alam mo, yun nga din dapat maano ng mga bagets ngayon. Wala, kundi pindot ng cellphone. Minsan naninigas sa mga daliri. Diba? Sinabi mo, pati leeg. Yeah. Bira talaga, no? Dapat yata pumunta sa baryo kahit paano para actually enjoy naman dito sa probinsya. Nandito nga ako sa Ilocos. Talagang nakakatamad na rin sa syudad na puro traffic naman ang kalaban. Oo. Last month, nagpalawan ako. Ang saya. Tubig, halaman na green, isda ang kinakain, masarap, gulay. Diba? Ang sarap. At iba yung hangin. Parang lalakas ka kahit paano, diba? Tapos na sinasakyan mo lang doon, tricycle. Ang saya. Forever tricycle all over the place, ano? Na 12 pesos. Nasa labas ka all day lang, walang aircon. Truly. At ang babait po ng mga doon, hindi mga kaskasero. Hindi mga kaskasero. Talaga naman, hindi katulad ng syudad talaga na iba. Thank you so much, Duca Evan. Eto naman galing kay Rosemary Manriquez. Naalala ko during my younger years, merong project ang Department of Agriculture in my home place. Yun ang pagkain ng bayan. Every September 11, pumipila kami mga bata, nakakatanggap kami ng pagkain. Halos lahat ng tao sa barangay namin nakikisaya, lalo na parents ko kasi active sila sa mga projects ng government. Kailan ko lang napagtanto na birthday pala yun na palagi kong ginagaya ang signature niya. President Marcos, salamat sa pansit na alaala ng aking kabataan. Bawat September 11 ay parang birthday din namin. Happy birthday po, you're always a great man, a great president. Wow, thank you, Rosemary Manriquez. Talaga naman, ang lakas magpakain nun, Talaga naman, pag September 11, pagkain ng bayan, totoo. Ginawang bahagi kasi yun ng supplemental feeding. Diba, may tinatawag na lean months. Yung July and August, medyo wala pang ani hanggang September 11. So talagang nagsusupplemental feeding. Pagdating ng September 11, change menu na, hindi na Nutriban, nagiging pansit na. Ayun. Talagang September 11, ang dami-dami sigurong pansit na niluluto. Oo nga, talaga naman, napakarami. Pero medyo linubayan na namin. Dahil hindi na namin kaya, binibiro ko nga taga-Batak. Sabi nila, ba't ganito konti ng handa? Sabi ko, nagsisipid tayo, pambihira. Sabi, bakit nung panahon ng tatay mo, ay nako, iba naman yun. Pero ano ba yung kaibahan ng pansit ng dati na sa tatay nyo, sa pansit ngayon? Kasi ang feeling ko, mas masarap yung ginagawang pansit dati kaysa ngayon.
Unang-una yung noodle. Kasi Ah. diba yung mga kabagan noodle, Yes. talaga naman, gawang kamay yung mga noodle nun eh. Talagang ginagawa ng matatanda. May halo pang mais, may halo pa kung ano-ano. Masarap yung arena. Ay, ang sarap. Tapos lalagyan pa, bubudburan pa ng isang katutak na bagnet. Ay! Alam mo yun? Parang may lechong kawali sa itaas, pambihiran, puros chicharon. As promise, magdadala kayo ng bagnet dito. Ginugutom kami, pati yung technician, hinihipo niya yung tiyan niya. Naalala niya ang Ikaw bagnet. talaga, mga kapudan, ayan naman. Tapos, ang katerba na empanada na yung kinain ko. Nako, ayan ha, di ba? Talaga napapatayo tayo sa gutom dito sa bagnet at saka dito sa empanada. Malay mo sa Talaga naman. Monday, lalapak na tayo ng bagnet dito. Okay, bibit-bitin ko. Nagparinig kayo. Ang galing ninyo. Maraming salamat sa inyong messages at comments. At higit sa lahat, nagutom kami. Patuloy lang kayo magpadala ng mga mensahe sa aking mga Facebook pages para mabasa namin on air. Kung kayo may katanungan o concerns, padala lang sa aming programa. And again, thank you so much. At syempre, kung gusto nyo mapanood muli ang ilang episodes ng Aimee Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Aimee Marcos at balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa at iba pang video updates. Don't forget to click the bell button para ma-notify kayo kung may bagong video uploads. Ay, nakikita ko lagi nachi-check ko, nalalike ko, ang dami Also, please follow Governor Aimee's official Instagram account at official Aimee Marcos, one word, small letter. Kung gusto nyo makita at malaman ng kanyang daily happenings, maraming salamat sa inyong lahat. At yung mga social media account ko na puro Shalala Reyes. Nako, God, mag-commercial break tayo. Ang dami na nating commercial. Aimee Sagot. Yes. Aimee Sagot. Aimee Sagot. Narito na ang mga trending na balita. At kaya nagbabalik pa ang Aimee Sagot. Gob, Aimee. Eto na ang ating mga Hello. trending balita. Okay, andito na tayo sa trending na balita. Pumasok na nga. Ito nga yung sinasabi natin kanina. Sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Umpong, pinaghahandaan ng bansa. Siyang pagsalanta ng super typhoon. Wag naman sana ng super typhoon to. Sana umina ng umina. Ninervous na lahat ng tao rito. Ayon sa NDRRMC, nakataas na sa red alert level ang disaster preparations ng ating bansa. Bilang paghahanda sa bagyong Umpong o international code name Mangkut. Super typhoon ang naasahan lakas ng nasabing bagyo. Inapisuhan naman ang publiko na maging alerto at handa sa mga posibleng forced evacuation. Ayan na, eto na nga. At isasagawa ng lokal at national government. Ayon sa Pag-asa, mas malakas pa ang bagyo, mas malakas na hangin na maaaring magdulot ng storm surge. May malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha or landslide. Oh no! Ito pong mga hazards na ito ay dapat paghandaan ng ating mga kababayan. Kaugnay dito, nagsususpindi na kami ng klase dito sa Ilocos Norte, katulad ng iba't ibang lugar ng bansa. Kahit bukas, wala na rin pasok dito. Inanunsyo na namin para lahat makapaghanda ng gusto, mag-stock up ng pagkain, ng gamot, mag-stock up ng gasolina, ng tubig, at lahat ng kinakailangan. Magsasagawa na nga kami dito ng early evacuation, lalong-lalo na sa mga evacuation at vulnerable areas. Mahigit kumulang 400 ang na-evacuate na sa bayan ng Pagudpud kasi tabing dagat nga. At dyan sa Pasukin, kung saan ng tao ay napakalapit naman talaga sa dagat. Siguraduhin tatamaan ang mga northern towns, kaya sinuspindi na namin ang klase at trabaho ngayong araw at bukas. Ang bagyong Umpong ay may lakas na 205 kilometers per hour. Nakakatent ang sustained wind at bugso hanggang 269 kilometers per hour. Patungong direksyon ng northern Luzon. Sana magbago, no? Nakakatent. Inaasahan din palalakasin ng bagyo ang habagat na nagdadala ng matinding pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Maglakas din ng potential disaster analysis map
ang UN World Food Program para sa mangkot at sinabing nasa direct risk ang Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ayan na. Dito ka nervous na kami. Oo. Sa news nga dito sa television at sa radyo, binalita, tatamaan din ng La Union, lahat ng lugar sa La Union, sa Bulacan. Oo. Pangasinan. Para nakakatakot dahil kasi kahit hindi eksaktong direct hit yung lugar ninyo, ang pinagkakabahan ng lahat, napakalawak, 900 kilometers sa gitna sa diameter nitong bagyong to. Bukas din wala nang pasok dito hanggang Sabado, no? Paano ko? Kawawa naman muna sa eskwela, pero kailangan din yung magano dahil kung ganito kalakas ang ating bagyo. Nako, safety first. Pero sa ngayon, eto nga yung proverbial calm before the storm. Napakaganda ng panahon dito. Ang araw-araw, parang nambibiro. Dito naman makulimlim, ano? May sumisikat yung araw pero nawawala din, umaambon-ambon na daw. Ayan. Chinek na namin, umaambon-ambon na rito. Kaya pag-uwi na pagkatapos, di ba? Ayan. Ako. Pero paano natin magagawa naman tulong ito again, di ba? Ililikas kagad ang mga tao. Lalo na dyan, di ba, Gob? Hello, Gob? Nawawala yan. Hello. Ay, Gob. Sige. Hello, Gob? Ay, naman ako. Hello. Ayan. Okay. Ayan. Okay naman. Mababait na yung mga tao namin. Pumapayag na malikas sila. Basta may libreng pagkain at may tulugan. Ayun. Dati talaga pahirapan Pero natuto na rin kami dahil marami nang napinsala dati. Kaya medyo natututo na rin. Nung panahon ng Typhoon Lawin, naalala ba ninyo 2016? Ang tindi nila Oo. Grabe din yun. Oo, parang lumalakas at dumadalas itong mga bagyo. Grabe, climate change na nga talaga. Oo, iba na, no? Diba, Gob, ang agang pumasok ng bagyo? Diba? Oo, ang lakas, ang dalas-dalas. Imagine, July may bagyo na. Oo, ito hanggang, diba, hanggang itong taon yata, hanggang December yata. Huwag naman nilang gawing wet ang ating Pasko. Oo, so kawawa ang mga bagets. Pero Go, maalala ko na yung mga nililikas kasi. Iba mga taong sagot nila, nililikas kami dyan. Sama-sama kami sa isang lugar. Wala naman kaming comfort room. Iisa lang. Yan ang major problem, di ba, Gob, no? Talaga, kahit pa paano yung mga evacuation center, pinipilit namin na mahanda. Hindi pa rin, talagang kulang no matter what you do. At walang lutuan. Kaya puros biscuit ko minsan ang ending kasi ang hirap-hirap magtiluto. At saka mahirap din, wala electric pan, nasa lamigan ng kanilang hinihigaan. Ako, diba? Talagang napakahirap ng evacuation. Tapos pag may nagkasakit na bata, lahat nagkakahawa-hawa. Iisa lang kasi, diba? Dikit-dikit sila, Gob, no? Kawawa naman. Kaya maganda nga yung sa Marikina, kailangan mag-order kami ng gano'n, yung kanya-kanyang tent. Oo, dapat ba? High-tech. Bawat lugar, diba? Sa Quezon City, Manila, dapat mayroong mga ganyan na kagad. Oo, tama ka. Kasi isa pang major problem nila, sabi naman ng mga guro at mga mag-aaral, pagpasok daw nila, sira-sira ang kanilang mga upuan, diba? Sinabi mo. Kaya yun ang major problem din. Nakakaawa nga yung mga teacher, naging kapitero na sa dalas ng bagyo, sila gumagawa ng mga desk chair. At saka yung Pero naglilimas mabuti naman at yung mga parents. Mabait naman yung mga magulang. Lahat sila, forever and ever, brigada eskwela, nag-aayos kahit wala sa panahon. Yan, narinig niyo si Gob, kaya dapat ingat din tayo. Di ba, Gob? Yes, that's right. At nandito na sa Ilocos Norte yung aming star. Nag-request ako ng mga search and rescue guys. So, andito na yung mga kapulisan dagdag galing sa La Union. Nandito na rin yung RMG, yung mga roving. Kaya sana wag ka sila kailanganin pero andito na sila sa Kapitolyo. Ayan, okay. Eto na yung ating trending number 2, kampanya laban sa drugs at korupsyon, pagpapatuloy ng Administrasyong Duterte. Executive order para solusyonan ng inflation, pipirmahan na ng Pangulo. Eto na. Sa dialogo ni Pangulong Duterte kay Chief President Legal Counsel Salvador Panelo, sa Malacanang noong Martes, inilahad ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang laban kontra droga at korupsyon sa bansa. Yan ang number 1 na problem. Oo nga, talaga, porsigido si Presidente, yung nagbibiro. Oo.
Alam mo yung corruption talaga, nabibisit ako dyan, Gob. Bakit Sa totoo lang. Ay, naku, mahirap na lang mag-name names kasi mauubos ang oras. Oo, talaga. Tapos nakakairita, di ba? Dito nga sa amin may mga kalsada, may mga sinemento na hindi pa nauulanan, sira na. Ano ba yan? Dinaanan lang na sira. Oh. Ano ba yan? Parang tinignan mo lang, bigla na duro. Tama ba yun? O tuloy natin ito. Ay sa Pangulo, wala siyang pagsisisi sa nakalipas sa 2 taong pamumuno. Ayon sa kanya, I'm trying to govern the way I promise. Ayan, the Congress has, alam niyo na, well, not all, but appropriately extended the help. Meron silang mga views na nire-respeto ko. Ganun naman siya kaba, di ba kabait? Nire-respeto niya views ng mga tao, di ba, Gob? Oo, parati yung sinasabi sa democracy, kahit i-protesta daw siya, karapatan naman daw nila. Dagdag pa ng Pangulo, 3 years left is too short. Ngayon ang gusto ko kung iyan na lang natira na umpisahan, iyon na lang ang tatapusin ko. And of course, itong the scourge of drugs, I promise the people talagang tatapusin ko yan. Oh, di ba? Pagdahan-dahan, kung may kalokohan pa, tigilan na, now na. Pagdating naman sa ekonomiya, inamin ng Pangulo na talagang matindi ang naging inflation nito, ngunit nangako magkakaroon ito ng solusyon. Ayan ha, may solusyon, di ba, Gob? Sana naman, ay may solusyon, ay may sagot. Ay, nako. Yes. Yung inflation rate, medyo mataas. The economic managers are working on it. Sana working talaga, di ba, Gob? Parang siya lang, minsan, nakakainip. Yung ibang mga tao dyan, ano bang ginagawa ng NFA na yan? Naluloka ako. Import ng bigas, ano ba talaga? Papakain pa yung bukbuking, tama ba yun? Talaga, Gob, yung mga sagot mo, hinihintay ko talaga. Hinihintay talaga namin yan, nakanganga kami sa mga sasabihin. Ikaw talaga. Winner talaga ikaw, Gob. Ito, kaugnay dito, maglalabas ang Pangulo ng executive order na naglalayong solusyonan ang inflation. Tama ba dapat yun, di ba? Yes, sa wakas, oo. Eto na. Isa-isahin na natin. Kabilang sa manakasad sa EO ang pagpapadali ng importation ng ilang produkto. Price freeze of sardines. Naku, gusto ko yan. Ayan. Noodles, milk, coffee, sabon, at iba pang basic commodities. Rice tariffication at mag-i-import na talaga. At pagbenta ng imported na isda sa palengke. Gusto mo ba yan lahat? Oo, pagbenta. Well, as an emergency measure, pansamantala, pero wag naman masanay saka i-import, ano? Pwede naman bumili dito sa lokal. Pero sa ngayon, wala tayong choice kasi wala naman talagang mabili, kaya tiis-tiis, bumili na muna. Pero wag tayo mawili, kailangan tayo rin ang magtanim at mangisda. Pero yung mga nabanggit natin, mga products dito, yung noodles, yung milk, yun ang pinaka-importante. Yung milk talaga sa talagang urgent yan. Oo. At saka yung rice. Urgent na urgent. Yung soap, may intindihan pa natin na kaya lang wala na tayong panlaba pala, no? Diba? Oo nga. Alam mo, may binibigay ngayon, nagtataka na nga ako, bakit bigay ng bigay ngayon yung mga emergency units? Ang binibigay, hindi pagkain, kundi hygiene kits. Nagdududa na nga sa ako. Sabi ko, naglalakihan shampoo, abala pa tayo dyan. Hindi ba dapat pagkain at medicina muna? Sabagay, Pilipina. Sabi niya, nako. Sabi nga na ng interview, mama, sabi niya, mabango nga kami. Bago nagamit tayo sabon, wala naman labay sikmura namin. Kaya nga, kumakalam naman ang sikmura. Tama ba yun? Ba't naglalakihan shampoo ang pinamimigay ng OCD? Tataka rin ako, pambira talaga tayo. Pero alam mo naman, priority ng Pinoy. Filipino pride! Kaya may magandang balita for a change. 17-year-old na Pinay nakatanggap ng standing ovation ng Bravo ng X Factor UK edition. Napanood ko yan. Napanood ko siya. Ay, naku, hindi ko ba nakikita? Ang ganda-ganda niya.
Tingnan mo sa Totoo, YouTube. iginawad Mm-mm. ng 4 na judges ng X Factor UK kay Maria Larocco sa kanyang emotional rendition ng Prince Classic Purple Rain sa audition ng sikat na talent show nitong nakaraang linggo. Hindi ba si Prince, may lugong Pilipino rin daw yan? Sabi, oo. Oo, sabi kasi may yung ama daw kung saan, nasa Clark ba yun? O sa Subic? Oo, Subic, Ang mga Subic. judges, Ah. oo, sa Subic, di ba? Ang mga judges na sina Simon Cowell, nako, matindi to. Louis Tomlinson ng One Direction, Ida Field at Robbie Williams. Mag-asawa Ay punong-puno ng papuri sa batang mga awit. Ang sabi pa ng napaka manlalait at pihika na si Simon Cowell. You've taken on probably one of the biggest songs in the world. I'm going to give you Infinity Yeses. Kaya ganun pala, Infinity Yeses. Infinity. Dagdag naman, ang galing no? First time ko nakarinig na maganda yung sinabi ni Simon. Walang lakas man laik na, ibang level eh. Dagdag naman ang British singer na si Robbie Williams. Look what you did to the audience. That hasn't happened a lot. You're amazing. Ayun. Ayan. Nauna nang sumali si Larocco sa The Voice Kids Philippines. Ngunit hindi siya pinalas na manalo. Sa lagay na yun, talunan pa yun dito sa Pinas. Imagine. Alam mo dito nga, di ba yung The Fourth Impact? Diyos ko, nag-top 5 sila sa X Factor. Oo nga eh. May tanong dito. Patanong naman kay Governor Amy kung kamusta po ang Ilocos regarding Bagyong Ompong. Paghahanda po, gagawin lang po namin. Okay. Yung paghahanda daw po, pati yung tourist spots. Ay, oo, siya. Talaga nag-aanda kami, medyo okay na nga. At yung ibang tao nagagalit. Bakit daw kaya aga-aga? Sabi ko, tiisa na lang tayo at hindi natin ma-predict yung bagyo. Kaya eto nga, meron kaming preemptive evacuation. Sobrang agang evacuation sa mga baybayin, sa mga tabing ilog, at sa mga landslide-prone areas. Ayan. At na-preposition na yung mga pulis, yung search and rescue teams, yung equipment. At medyo pinagsabihan ko na yung mga tao na kahit bakasyon, 2 araw, today at bukas, talagang hindi ito bakasyon, kundi pagkakataon na pagtibayan ng mga bahay at mag-stock up ng mga kinakailangan na gamot at ano pa. Okay, Gob? Thank you. Oo. Okay, Gob. Babalik tayo, commercial break muna ulit tayo, ha? Ay, thank you. Congratulations, Maria Larocco of The Kids UK, The Voice. Okay. Magbabalik pa rin po. Amy, sagot. Amy, sagot, sagot, Amy, sagot, sagot, sagot. Amy, sagot, sagot, Amy, sagot, sagot, sagot. Okay, nagbabalik pa rin tayo, di ba, Gob? Amy? Ayan, okay, balikan natin, di ba? Yung telepono natin. Hanggang ngayon, di ba? Dami-dami pa rin nagtitext sa akin. So anyway, ready na si Gob? Okay. Eto muna bago yan. Habang hinihintay natin, siyempre dapat masabi ko din to kay Gob. Pero ready na tayo kung ready na. So yan ha. Diyos ko yung mga kaukol ang sinasabi po ng mga barangay chairman sa inyo, ng mga tao sa paligid nyo ay sundin ha. Para po ma-safe tayo sa bagyong darating daw bukas. Gob! Hello, Yes, kumusta ka dyan, Chalala? May nakikinig pala sa atin, marami pala nagte-text kahit paano. Ang dami, ang dami. Pati dito sa live video nyo sa Facebook, ang dami. Hindi ko na mabasa, ang bilis kasi. Ito naman, Go, para sa akin ha. Pangulong Duterte, nako, mag-e-emote ka rito. Naghahanap ng bagong... Ako, dyan. Naghahanap ng bagong mamumuno sa NFA at posibleng NFA Council abolition. Ayan. Oo nga, dalian na, now. Eto, habang mahaba pa rin ang pila sa mas murang NFA rice, nag-lead si NFA Administrator Jason Aquino at inanunsyo ni Pangulong Duterte na naghahanap na siya ng bagong mamumuno ng ahensya.
Di ba? Gusto mo yung Ako talaga naman. Ayon sa Pangulo, he says he's tired and he cannot cope with the dynamics inside. Dynamics inside. Gusto mo yun? Oo nga, anong meaning niyan? Katakot-takot na intriga. Eto na yung sisihan. It's always an ordinary happening in government because we cannot be in agreement all the time. Talaga, agreement all the time. Talaga naman. Pero kung may isang boss, dapat sumunod, huwag silang magulo. Ito nga, matatanda ang sinisisi kay Aquino ang kakulangan ng murang bigas sa bansa na nagdudulot ng price hike. Kaya pala nag-leave siya, sinisisi pala sa kanya. Ano ba yan? Parang napakadali naman mag-leave. Pwede ba ayusin na muna? Sana inayos muna. Ito, inilahad naman ni Pangulong Duterte ang kanyang plano na i-abolish ang NFA Council ng price hike. I will recommend to Congress the abolition of the council. It has not done any purpose. It only hinders the operation. Dagdag ko okay. Payag nga. At least okay. Payag nga pala si Presidente na i-abolish ng bongga-bongga. Dagdag pa ni Pangulo, I have been advocating tariffication. Anybody can import. Ayan, nagagalit na siya. Ala, mas mabuti naman makapag-import. Pero sana huwag naman forever and ever import. For a period lang. So, mag-aani na within 2 weeks Pero Huwag lang tayong tamaan ng bonggang-bongga nitong bagyon to. Pero bakit sa middle ng kahirapan dito sa bigas, biglang nag-leave itong NFA administrator natin, si Jason Aquino? Gano'n, parang nag-walk out ko sa shooting, gano'n lang. Gano'n lang makadali yun. Parang hindi nakunan yung eksena niya, umalis. Ano walk out lang yun? Di ba may responsibilidad kahit pa paano? Alam mo, ex-military yan. Bakit gano'n? Parang hindi yata dapat yung walk out lang basta. Oo, lalo na ito. Parang hindi niya kaya yata yung ginagawa niya. Ay nako, ngayon pa ipagtatapat. Pero nakakaloka kasi sila na rin nagpanik sa mga tao. Di ba pinakita nila na 2 days na lang daw yung nasa bodegang bigas. Doon nagpanik lahat ng tao, nakakapusin at wala nang kakainin. Dapat hindi gano'n kung NFA ka. Dapat hindi mo pinapanik yung tao. NFA, bodega lang yun. Hindi yung kakulangan ng buong bansa na hindi na tayo makakakain ever. Pampira talaga. At saka bakit parang yung mga biglaang pag-alis niya, dapat meron siyang taong sinabihan niya na dapat kayo umayos ng ganito. Hindi yung biglang nawala na, tapos tayo nakahang. Para tayo, kaya nga. Diba, ano ba yan? Asa na ang bigas? Pero at least, inaksyonan na ni Presidente at sana mag-import na nga. Huwag lang gagawin na sobra-sobra ng importation. Makabagong scam na naman. Diyos ko talaga naman ang ating bansa. Pero ba sana nagbalik sa kakulangan ng bigas? Parang hindi na uso yung issue na yan. Dapat ito, pag sinasabing bigas, natetensyon ako, ewan ko ba? Kasi Oo, di ba? Pag bigas, pag hindi tayo kumain ng kanin ng bawat tao, lalo ang mga bata, malungkot at parang may mga sakit. Oo nga, eto nga. Sako-sako nga yung bigas dito ngayon dahil nininervous kami, may mga sundalo at polis. Alam mo naman, kahit walang ulam, go ng go, mga sundalo at polis sa bigas. Di ba tayo, di ba? Gaano kadaming kanin, lagyan mo lang ng mantika na longganisa, isang pirasong longganisa, winner na, di ba? Pwede na yun. Basta masarap ang bigas, go. Kaya medyo nakaka-insulto yung sinabing pwedeng kainin yung bukbukin. Meron pa naman kakain nun. Sige, unahin muna nilang kainin, di ba? Para malaman nila kung ano mangyayari sa buhay nila. Di ba? Sige, try nyo muna. Di ba ganun ba? Dito, ang selang-selang kaya ng Pilipino, konting amoy lang yung sasabihin may bukbok. Oo. Di ba? Minsan talaga hindi naman bukbukin medyo may amoy lang na at hindi pa nahuhugasan ng sapat. Talagang hindi na natin kaya. Kwento nga ng ate ko, yung may nakapil na sa NFA, inaamoy daw muna yung bigas. As usual. Dapat lang amuyin, di ba?
Eh, mahirap talaga, magkakasakit ka, at saka talagang happiness na natin yung mabangong mga bigas. At nasanay na tayo dyan. Eto, sinabi pa nila, lagyan daw ng pandan yung bigas para mabango. Pero, pag kinain mo, hindi pa rin masarap ang lasa. Bumango lang siya, di ba? Eh, sinabi mo yan. Yung pandan, di ba? Nakakasarap talaga sa Malaysia. Bangong-bango nun, di ba dati nilalagay yan? Pag nagsasae. Eh, ang pandan ngayon may presyo na rin, ha? Oo nga, dati dampot-dampot lang yun sa gilid-gilid. Oo. Ngayon yung parang nakagoma, parang 5 piraso na lang siya. Mahal na rin, ba yun? Talaga, sinabi mo. Mag-ano muna tayo ng mga comments ng mga ating Yeah. Oo, gusto ko yan. Gusto ko malaman kung may nakikinig. Merong mga comments dito galing kay Sally Giffen. Gusto mo yun ang apelido? Giffen. Di ba? Say mo, talagang pang-artista, social, important. Ang sabi niya tungkol sa love letters ni President Marcos kay First Lady. I'm so kilig. Nakakaaliw. Eto. Diba, nakakatuwa yung mami kong daming love letter. Eto da. Gob Aimee, thank you for sharing these beautiful love letters of Apo Marcos to us. Your dad was and still is a blessing and a comfort to us sa sambayanang Pilipino. His love to your mom was so awesome. Oo nga, bakit uso pa noon? Ang dami-daming love letter, birthday card, mga kung anik-anik. Bakit wala na yan? Puro email at text na lamang. Ako gusto ko makatanggap talaga na. Sinasabihin ko mga barkada ko, hoy, wag niyo na ako regalahan, bigyan niyo na lang ako ng Christmas card. Ako din, feel ko yung sinusulatan. Kasi wala kasi sa uso yan, ang ganda. Kasi may harana pa, take note. Pero Gob, nabilang nyo ba kung gaano karami ang love letters ng mami mo sa tatay mo, Gob? Nako, ang dami-dami yung tatay ko, nagla-love letter. Yung nanay ko hindi nagla-love letter, hindi daw siya marunong sumula. Tapos kinakantahan at pinaglulutuan na lang daw. Nakakatawa yung mami ko. Pero kung minsan nagsusulat din siya, ang cute nga nila sulat ng sulat. Ang ganda ng gano'n no? Naku, nakakamituloy yung mga letter, mga cards. Oo nga, nakaka-inggit. Ang dami-dami ko nga, lalo na yung mga galing sa aking mga anak, nakakaaliw. Diba? Tapos yung may drawing pa ng baget. Tapos may nalagay pang PS. I love you, Mom. Di ba? P.S. I love you, Mom. Take care. God bless. Di ba? Diba? Yun. Di ba? Cute naman talaga. Nakakatuwa. Eto pa isang comment. Galing naman, social din ang pangalan, ha? John Paul La Chica Javier. Say mo. Ayan. Ang dami nag-happy birthday. Marami pa na nakakaalala ng September 11. Sabi nga niya, brilliant president. Nung panahon niya, hindi binubuli ang Pilipinas. Isa siya Isa siya sa mga nirerespetong leader sa mundo. Blueprint ni Marcos, si President Duterte. Happy birthday, Apo Lakay. Ganda. Maraming salamat, John Paul. Malaking bagay yan. Totoo yun. Mga sikat tayo sa mundo nun eh. Talagang kahit pa paano yun nga, tayo nangunguna sa third world ika nga at tayo nangunguna dito sa Asia. Diba? Ang saya, no? Apo Lakay. Kakamiss yung mga ganito. Kaya nang tawag kasi miski dito sa Ilocos, talagang hindi na nagbago. Yun pa rin ang pangalan. Pero gusto ko paalala sa lahat, happy birthday kay Bongbong. Sana naman sa birthday niya, may magandang balita niya sa protesto ng aking kawawang kapatid. Happy birthday. Na ako, gusto ko may masabi na happy kay Bongbong. Happy naman ang buhay niya. Happy birthday po, Bongbong Marcos. Ang gwapo pa rin. Simple lang naman yun eh. Ang gwapo pa rin ng syupatenga mo, Gob. Ayan naman, yung aking brotherly. Yung brotherette mo, poging-pogi pa rin. At kasama niya yung mga kaanakan niya, 3 lalaki din. Tapos yung mga anak mo, ang pupogi. Ewan ko ba? How I wish mahawahan ako ng Marcos blood. Ikaw talaga, Hindi ko kinaya, no?
Hindi ko kinaya. Ikaw Natawa talaga. yung mga tao dito. Bakit ba? FC, feeling close. At saka ano yung isa? FM, feeling may mamanahin. O talaga? Eto muna, magano muna tayo ng mga konting pang showbiz. Okay, Gob. Unahin na natin. Gusto mo? Lumipad patungong Europa si Sara Geronimo at Matteo Gudicelli. 5 years na pala sila magkasintahan. Gusto ko yan, ano? Si Matteo at saka si Sara. Asa na si Gob? Hindi na siya nasagot, diba? Kakatuwa. Ay, bakit nawala na si Gob? Okay lang. Napapakinggan niyo ba? Gusto niya din ng mga chismis sa showbiz eh. Hello, Gob? Naku, gusto niya na magre-react to, diba? Nagre-react siya pag meron mga ganito eh. Oh, ayan. So, abangan na. Basta tuloy ko na rin, diba? Basta, magko-commercial break muna tayo. May tanong nga, sa Euro ba magpo-propose si Matteo Gudicelli kay Sara? Lahat kami, sana. Hashtag, ayun na, proposal. Pagbabalik pa rin po ang Aimee Sagot. Aimee Sagot. Aimee Sagot. Aimee Sagot. Okay, Gob. Ay, nandito na ako. Marami yata tumatawag sa akin. Ako talaga naman. Ang telepono ko talaga sumusuko na. Narinig mo yung showbiz ko? Kasi lumipad patungong Europe si Matteo Gudicelli tsaka Sara Geronimo. Ay, talaga? Ano yan? Tuluyan na? Oo, ang gusto nga namin mag-propose na si Matteo. 5 years Oy, na ang pa ganda. 5 years na pa sila magkasintahan. Oo nga. Alam mo- 5 years? Gano'n na ba katagal yun? Alam mo, Gob, nakita ko yung mga comments. Puro positive. Sana daw mag-propose na si Matteo kay Sara. Oo nga. Once and for all, tagal-tagal. Pag 5 years, baka hindi na matuluyan. Nauudnot pag long playing sobra, no? Masyado na akong overexcited sa ganyan. Oo. Eto pa isang masaya. Ang ating original Miss Saigon, Lea Salonga, at ang bagong Uy. Miss Saigon ng Hollywood, si Eva Noblezada, magkakaroon ng pelikula sa Hollywood entitled Yellow Rose. Uy, ang ganda. Bongga yan. No, masaya. Grabe si Lea kaya nga. Salong. Alam mo pag, di ba dati yung Miss Saigon, yung mga galing, ang nanay mo ang laging appear sa mga ganyan, 'di ba? Pag mga Pilipinong na nagkakaroon ng recognition sa ibang bansa. Oo, push to death. Push ng push. At congratulations kay Lea Salonga. Kasi alam mo, importante yan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bansa. Dahil kailangan talaga kinikilala na may market, may Hollywood market na Southeast Asian, di ba? Parang Crazy Rich Asians, go! Malakas pa rin siya. Ay, Oo, talaga. Yung pelikula ng Katnil, umabot na ng 500 million pesos. Wow! The biggest movie na siya. Talaga? Ganun ba katindi yun? Hindi mo pala panood, Go? Hindi ko pa nakikita. Naming pila, no? At saka alam mo naman, matagal na ako di nagsisine. Puro Netflix na lang. Aabangan ko yan hanggang lumabas. Panoorin mo, Go. Ang ganda. Talaga? Oo. Basta talaga, pati ko nag-e-emote sa ganda. Okay, Go. Oo nga. Meron naman isang comment dito. Mula kay Arthur Argusa. Sabi niya, Go. this is what I experienced during the Marcos regime. I was a product of a public school. Noon, papasok ka sa school, walang baon. Okay lang. Free meal, Nutriban and soup. All Ayan na naman si Nutriban, ano? all textbooks, free. No tuition. Every week or month, free fumigation around our neighborhood. Kaya walang Oo nga. Pero Ah. actually, parang naaalala ko yung mga ganyan. Parang ang dalas-dalas na mag-fumigate noon. Oo. Parang nasa langit ba tayo? Meron ba? Shortage of rice, the barangay will distribute free rice with corn until everything goes back to normal. Totoo naman din yan, ano? Oo. And Maraming free rice noon eh. Kadiwa to death. at saka Ayun. yung mga mais, naku, di ba? Tapos ito pa, Kaya bigat ng tiyan din yan eh.
Ay, grabe ka. And the Green Revolution provided free seeds. Kaya the sidewalks around our neighborhood were planted with vegetable. Pag walang ulam, no problem. Every Christmas, we go to Folk Arts for free bags of groceries. Truck yun, no? Yung Maligayang Pasko Caravan. Truck talaga. Oh, and shows daw like Nutcracker. Diba? Social center. Tapos, it's a learning experience that will help you dream. Life was so simple and beautiful. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Arthur Argusa. Nakakaalala. Thank you so much. Talaga naman, tumatak ng bongga yung Nutriban na yan. Ano? Never to be forgotten. May nakuha kong picture, yung nakapila yung mga bata. Tapos yung si ma'am, nakalagay sa tray yung Nutriban, binibigay niya isa-isa with matching garter. Totoo, may picture na gano'n. Papakita kasi yung sa Monday, pakita ko sa... Nakakatas, isi-share ko sa Facebook. Eto yung Nutriban. Talaga? Sobrang funny. Pero tsaka yung mga sinabi niya rin dito, totoo yun eh. Naramdaman ko rin yun eh. Na yung textbook. Totoo, nabutan mo? Oo, yung mga hindi mo po problemahin. Sasabihin nga ng nanay namin na tatay, wag na kayo magbaon kasi may pagkain naman kayo sa school. Diba? Oo nga, bakit maraming may pagkain sa school? Ewan ko pa. Parang madali lang kasi noon. At saka yung baon hindi masyadong problema. At saka pag busog ka na, hindi yung mga PA natin dito, hindi yun naranasan. No? Yun ang hindi maganda yung naranasan sa buhay nyo. Buti kami nila din, naranasan namin yan. No? Oo. At saka yung fumigation, di ba? May mga bata, wala talaga sakit. Di ba? Bakit somehow, ang daras-daras magbomba doon? Oo. Pero dito, nakakaranas lang tayo ng usok pag may sunog. Talaga? Iba naman yun. Grabe, bakit nagkakasunog sa gulan na? Hindi ko nga mag-get eh. Ano ba yan? Malala. May sunog talaga. Malala na talaga. Nakakamiss talaga yung ira ng tatay mo at ng nanay mo. Ikaw, ano yung namimiss mo talaga doon? Yung pinaka-namimiss mo, Gob? Ang pinaka-namimiss ko, ano nga ba? Talaga, yung gano'n lang kasimple. Parang madali lang. Oo, ang simple-simple. Wala masyadong iniisip. Yes. At syempre, higit sa lahat, walang nakaka-nervous na mga kinakapos ka sa bigas na ko naman. Justifying naman yung mga problemang yan. Oh, at saka malulusog ang mga bata dati. Ngayon, mga malnutrition. Dati wala, di ba, Gob? At saka mga kahit bata... paano kailangan talaga? Yung mga babae, nagcha-Chinese garter. Di ba? Yung mga nagpatintero. Di ba? Stone, pick-up sticks. Ano ba yan? Kababawan. Ay, nako, sana. At walang kamatayan, holen. Talaga mga jolen na yan. At saka yung text, yung jokolelens. Oo, ba yan? Natatawa sila, yung mga ay, ang saya-saya kayo. Yung mga slambook nung umabot. Naku, yung mga slambook. What's your favorite color? What's your hobby? Who is your favorite actor? Diba? Ilalagay mo, kundi Nora Honor Vilma Santos. Correct. At saka namimiss. Ayan. Chinese garter. Ay, naku. Kailan ba natin may ibabalik yung ganito kasimple ng buhay ng tao? Tapos ko, Old Maid. Naglalaro ng Old Maid cards. Ano ba yun? Patawa. At saka yung sungka. Sungka. Save na save ko yung sungka. Ay, nako. Talaga naman. Magdadagdag lang ako ng showbiz, ha? Kilala mo naman si Sanjo Marudo. Kilala mo naman. Si Sanjo. Somehow, oo. Nag-guess siya kay Tito Boy kagabi. Sabi ni Tito Boy, ano nangyari? Magbanggit ka ng top 5 sexiest actress. Eto mga... Hindi nakalagay ang name ko, Gob. Hindi... luka-luka. Hindi niya nilagay yung name ko. Iuna niyang sinabi, si Christine Reyes. Say, Angelica Panganiban, Ma Salvador, Jody Santa Maria, at sinasabi niya isa sa may pinakamagandang muka, si Nadia Montenegro. Hindi niya binanggit si Bea Alonso. Si Bea? Kita mo kasi. Diba? Hindi niya binanggit.
Ala, bakit? Di ba naghiwalay sila? Talaga ni-chismisan natin para magkatabi lang tayo. Naging magjowa sila, diba? Tapos naghiwalay. Oo. Parang may sakit pa rin kay ano, no? Kasi, nakita naman last week, si Gerald Anderson at si Bea magkasama pumunta ng Hong Kong. Oh, ayan naman. Ayan na naman siya. Nagselos, ayan naman. Baka hindi, can't get over. Oo. Ewan ko ba? Basta gusto ko si Sanjo. Mabait siya. Oo. Mukhang mabait. Oo, in fairness, mukhang matinong bata. Oo. O, eto naman. Eto, I'm sure wala ka nito. Kasi mamahaling bag. Eto. Ano yan? Eto ba si Heart Evangelista? Meron daw siyang bag. Ay! Na ang tawag ay Birkin Matte White Himalayan Crocodile Palladium with 245 diamonds and 18 karat white gold hardware was sold $300,168, equivalent to whooping 14,102,643. Wow, ano ba yan? Bag ba yan? Bag lang yan, bag. Ah! Isang bag lang yan. Ano, binili ni Hart? Yes, isang bag lang. Saan ba kumikita si Hart ng ganyang kalaki? Grabe, bilig naman ako. Higit sa lahat, paano magagastos siya ng ganyan? Oo, 14 million. Naku, sana binigay nila sa akin. Pabahay natin sa Tatalon, di ba? Correct. Diyos ko, grabe. Ano ba? Oo. Hindi, eto Alam naman mo, hindi ko get yung mamahaling bag, promise. Parang hindi siya nakakaganda. Mas type ko pa bumili ng earrings. Oo. Kasi somehow, Ay, alam mo, gusto, na-emphasize ng sex. yung mga bag mo, napaka-simplicity. Oo. Ang simple-simple naman bag. O, eto naman si Marian Rivera, number 2. Alam mo ba yung bag niya? Hermes Kelly White Himalayan Croc with Palladium hardware. 28. Sold daw ito ng $160,000 US, equivalent to 7.5 million pesos. Anong say mo? Ano ba yung mga bag na yan? Ako, terrible. Terrible itong mga bag na ito. Parang hindi mo na mahawakan, parang alagaan mo na lang, tapos itatapos sa eskaparate sa nervyo. Oo. At saka sila from head to foot talaga gumagastos sila, di ba? Sabagay, kailangan naman sa kanilang career, pero ibig sabihin, alam mo na, Pero ako solid Ann Curtis ako. Si Ann Curtis, hindi rin bumibili na masyadong mahal yun. True. Oo. Simpleng-simple siya. As in, parang... kasi daw, ang hirap-hirap daw kumita, tapos gagastusin sa kung anik-anik. Kita mo, pambili na ng bahay, 14 million plus na bag ni Heart Uy, bag pa lang yan? Ano ba yan? Ano bang bag yan? Pabira. Wala pa yung sapatos. Kung bumili ng sapatos yan, mahal din. Naku, talaga, ako nga nilagaluhan ako ng mamahaling bag. Gusto kong i-convert sa casa. Correct. Sabi ng kaibigan ko, Gaga, sale yan dito sa Amerika kahit na bebenta ko yun dito. Sinabi mo pa talaga. May imagine gusto mo. ko nga yung Mickey Mouse bag mo, mas okay. Yeah. Alam mo ba, ako naman, may sako akong Uniqlo na kahit itsa-itsa sa kung saan-saan, who cares? At least hindi ko na po problemahin yung mga mamahalin na yan. Naku naman, hindi mo naman maiwan, hindi mo masuot sa nervyo. Ewan ko ba. Pero bago tayo magtapos, meron ka ba bang gusto sabihin sa ating mga nakikinig dito sa DWIC? Ay, ako, maghuhugot line na lang ako. At ipopromote ang I, Me, and You next 25 sa Sabado tuwing alas 5 hanggang alas 5:30. Nagre-replay tuwing Wednesday 7:30. Ayan. At eto pa, nag-empake kami dito sa bagyo na yan na ompong at yung mga 5 kilo, tigpa 5 kilo na bigas andito, sako-sako, pinatakal namin ng todo. So eto, hugot line, dear. Dear Bagyo, pag umalis ka ng bansa, yung feelings ko, pakisama na din, ha? Para mawala, rin, di ba? Sa akin naman, oo, get lost na. Buti pa ang Pag-asa nag-announce ng official na ang Tagulan. Tayo kaya, kailan tayo magiging official? Sagutin mo, Gov, ulit. Isa pa.
Sana, payang na lang ako para pagsisihan mo pag winala mo ako. Uy, At payo. mababasa siya. Mababasa. Eto, umiyak daw sa tag-ulan para hindi pansin ang luha. Kalokohan. Kahit naman tag-araw, di mo pa rin pinapansin. Ouch! Ang lupit naman niya. Masakit. Ay, nako, time na. Natapos na naman ang isang oras ng program na to. As usual, visit, like, and follow my official Facebook page, official YouTube channel, at syempre ang aking Instagram account for more updates. Ayan, ingat-ingat po sa bagyo. And happy birthday to my best friend, Babes Navantes. Sana wag umulan bukas, yung kaibigan ko. Abagan nyo po ulit ang I Miss Sagot sa Lunes dito sa DWIZ 882, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Huwebes. And Gobi, ingat ka dyan. Thank you. Happy birthday kay Bongbong Marcos. At higit sa lahat, happy birthday nung September 11 si Apollo kay President Ferdinand Marcos. Susunod na ang programang Karambola sa DWIZ. Happy weekends. Bye-bye. God bless. Sagot. Sagot.